May mga lalaki na akala nila kapag hindi sila nagbibigay ng assurance, mas cool sila, mas mysterious, mais alpha. Pero ang hindi nila alam, sa utak ng babae may ibang proseso na nangyayari at minsan hindi ito simpleng kilig. Hindi ito simpleng curiosity. Nakakabaliw ito. Hindi dahil mahal ka niya, hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil hindi niya maintindihan kung saan siya lulugar. The psychology. Una, maintindihan natin ito sa perspective ng babae. Ang babae by nature emotionally relational. Ibig sabihin, hindi lang siya tumitingin sa actions mo. Tinitingnan niya ang consistency, ang direction at ang future possibility. Kapag may lalaki na, sweet minsan, distant minsan, present ngayon, cold bukas, ang utak ng babae pumapasok sa loop. Hindi niya alam kung safe pa siya. Hindi niya alam kung may patutunguhan ba ito. Hindi niya alam kung may kalaban ba siya. At kapag may uncertainty, doon pumapasok ang obsession. Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung reward system na hindi consistent. Parang sugal. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Kaya lalo kang nahuhook. Kapag ang lalaki nagbibigay ng assurance consistently, predictable ang emotional environment, stable. Pero kapag hindi, nagiging puzzle siya. At ang babae lalo na kung invested na, gustong-gustong isolve ang puzzle na yon. Practical example, may dalawang lalaki. Lalaki A, good morning. Ingat ka today. Message, mo ako pag nakauwi ka. Hindi ako comfortable. Sa ganitong setup, gusto kita. At gusto kong exclusive tayo. Clear, direct, may direction. Lalaki B, sweet ngayon. Hindi magre-reply kinabukasan. Magpaparamdam after 2 days na parang walang nangyari. Magko-compliment pero walang label. Magyayaya pero walang clarity. Sino ang mas iniisip ng babae gabi-gabi? Madalas si lalaki B. Hindi dahil mas mabuti siya, kundi dahil hindi siya malinaw. Ang utak ng tao allergic sa uncertainty. Gusto natin ng closure. Gusto natin ng sagot. Kapag walang sagot, gumagawa tayo ng sarili nating narrative. Doon nagsisimula ang overthinking. Emotional instability creates attachment. Ngayon, mas lalaliman natin. Kapag ang lalaki hindi nagbibigay ng assurance, may 3 bagay na nangyayari sa babae. Self-doubt, competition mindset, emotional chase mode. Self-doubt muna. Kapag walang assurance, ang unang tanong ng babae hindi, bakit siya ganyan? Ang unang tanong, may mali ba sa akin? Dito nagiging dangerous. Kasi kapag ang babae nagsimulang mag-adjust para lang makuha ang attention mo, nag-i-invest na siya emotionally. Mas nag-i-effort siya, mas nag-aayos siya, mas nagiging available siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil gusto niyang ma-earn ang validation mo. Kapag ang isang tao naghihirap para makuha ang isang bagay, mas nagiging valuable iyon sa kanya. Kaya minsan ang lalaking hindi nagbibigay ng assurance, mas nagiging high value sa mata ng babae. Kahit objectively hindi naman talaga. Practical example, may babae na sanay sa consistent na lalaki. Pero may nakilala siyang guy na hindi madaling basahin. Kapag nag-reply siya agad, hindi agad nagre-reply yung lalaki. Kapag hindi siya nagparamdam, saka magpaparamdam yung lalaki. Kapag nag-open siya emotionally, sasagot pero hindi ganun ka-deep. Resulta, mas lalo niyang gustong makuha ang emotional access ng lalaking iyon. Parang locked door. At ang tao kapag may locked door, gusto niyang buksan. The dark side why it drives them crazy. Ngayon, maging real tayo. Hindi lahat ng nabaliw ay romantic. Minsan anxiety na iyon. Kapag ang babae hindi alam kung saan siya nakatayo, nagiging hyper-aware siya sa bawat galaw mo. Online ka pero hindi nagre-reply? May kausap ka bang iba? Hindi ka nag-good night? May iba bang pinili? Hindi ka nagbigay ng clarity? Placeholder lang ba siya? Dito pumapasok ang emotional roller coaster. At ang roller coaster addictive. High kapag sweet ka, low kapag cold ka, high kapag biglang clingy ka, low kapag distant ka. Ang body nagre-release ng dopamine sa unpredictability. Kaya kahit pagod na siya, hindi siya makaalis agad. Ito yung sinasabi ng iba na, bakit hindi ko siya makalimutan? Hindi dahil perfect siya, kundi dahil unresolved siya. Stoic perspective dito bro. Ang taong may self-control at emotional clarity, hindi gumagamit ng silence para manipulahin. Hindi siya nagbibigay ng assurance dahil takot siya. Nagbibigay siya ng clarity dahil secure siya. Ang lalaking hindi nagbibigay ng assurance, minsan akala niya power yon.
Pero minsan sign iyon ng emotional immaturity, avoidant attachment, takot sa commitment, o gusto lang ng ego boost. The dark side why it drives them crazy. Ngayon, maging real tayo. Hindi lahat ng nabaliw ay romantic. Minsan anxiety na iyon. Kapag ang babae hindi alam kung saan siya nakatayo, nagiging hyper-aware siya sa bawat galaw mo. Online ka pero hindi nagre-reply? May kausap ka bang iba? Hindi ka nag-good night? May iba bang pinili? Hindi ka nagbigay ng clarity? Placeholder lang ba siya? Dito pumapasok ang emotional roller coaster. At ang roller coaster addictive. High kapag sweet ka, low kapag cold ka, high kapag biglang clingy ka, low kapag distant ka. Ang body nagre-release ng dopamine sa unpredictability. Kaya kahit pagod na siya, hindi siya makaalis agad. Ito yung sinasabi ng iba na, bakit hindi ko siya makalimutan? Hindi dahil perfect siya, kundi dahil unresolved siya. Stoic perspective dito bro. Ang taong may self-control at emotional clarity, hindi gumagamit ng silence para manipulahin. Hindi siya nagbibigay ng assurance dahil takot siya. Nagbibigay siya ng clarity dahil secure siya. Ang lalaking hindi nagbibigay ng assurance, minsan akala niya power yon. Pero minsan sign yon ng emotional immaturity, avoidant attachment, takot sa commitment, o gusto lang ng ego boost. Difference between mysterious and emotionally unavailable. Magkaiba ang mysterious sa emotionally unavailable. Mysterious, hindi oversharing. May boundaries, may sariling mundo, pero consistent ang actions. Emotionally unavailable. Hindi clear ang intention. Hindi consistent ang treatment. Hindi nagbibigay ng direction. Hindi kayang mag-commit sa salita. Ang mature na babae eventually mapapagod. Sa umpisa mababaliw siya kakaisip. Pero kapag na-realize niyang wala talagang patutunguhan, babalik ang self-respect. At doon nagkakatalo. Ang lalaking hindi nagbibigay ng assurance, nakakapag-trigger ng obsession, pero ang lalaking nagbibigay ng clarity, nakakapag-trigger ng trust, at trust ang foundation ng long-term. The ego trap, bakit gumagana ito sa simula? May isa pang layer dito na bihira pag-usapan. Kapag ang lalaki hindi nagbibigay ng assurance, hindi lang babae ang naaapektuhan. Ego ng babae ang natatamaan. At kapag ego ang natamaan, doon nagsisimula ang silent war. Isipin mo ito. Kapag may lalaking malinaw sa'yo, may choice ka. Pwede mong tanggapin o tanggihan. Pero kapag may lalaking hindi malinaw, hindi mo alam kung tinatanggap ka ba o hindi. Parang suspended ka sa ere. At ang tao ayaw ma-reject, pero mas ayaw niya yung hindi niya alam kung rejected ba siya o hindi. Mas masakit ang uncertainty kaysa rejection. Kaya minsan ang babae hindi na naghahabol. Dahil mahal ka niya. Hinahabol ka niya dahil ayaw niyang maramdaman na hindi siya pinili. Practical example. May babae na confident, sanay lapitan, sanay siya na siya ang hinahabol. Tapos may lalaking dumating na hindi impressed, hindi agad nagpapakita ng interest, at hindi nagbibigay ng validation. Sa umpisa, curious lang siya. Pero habang tumatagal, nagiging mission na. Bakit hindi siya tulad ng iba? Ano ba kulang sa akin? Paano ko siya mapapaikot? Hindi na ito tungkol sa connection. Ito ay tungkol sa ego validation. At dito nagiging delikado. Kapag ang relasyon nagsimula sa ego battle, hindi ito magtatagal. Attachment styles. Bakit may mga babae na mas nahuhook dito? Hindi lahat ng babae pare-pareho ang reaction. May mga secure. May mga anxious. May mga avoidant din. Kapag ang babae may anxious attachment, mas malakas ang effect ng lalaking hindi nagbibigay ng assurance. Bakit? Dahil ang anxious attachment ay takot sa abandonment. Kapag hindi consistent ang lalaki, mas lumalakas ang fear niya, mas nagiging clingy, mas nagiging overthinker, mas nagiging emotionally reactive. At ironically, habang mas nagiging reactive siya, mas lalong lumalayo ang lalaking avoidant. Classic push and pull dynamic. Example, si girl mabilis mag-reply, mabilis mag-open, mabilis ma-attach. Si guy slow mag-reply. Hindi nag-o-open, hindi nagbibigay ng label. Sa simula may spark, pero habang tumatagal, nagiging habulan. Si girl naghahanap ng assurance. Si guy mas nagwi-withdraw kapag hinihinga ng clarity. Resulta, mas lalo siyang nababaliw. Hindi dahil special ang lalaki, kundi dahil na-trigger ang attachment wound niya. Stoic angle dito. Kung hindi ka emotionally grounded, kahit sinong mysterious lalaki, kayang guluhin ang peace mo. Kaya ang tunay na power hindi sa pagkuha ng atensyon ng isang hindi malinaw na lalaki,
Nasa pagkontrol ng sarili mong emotional response. Practical advice sa mga lalaki. Kung lalaki ka at iniisip mo gamitin ito as a strategy, pag-isipan mo. Short term? Oh, effective. Long term, hindi. Kapag gusto mo lang ng validation, pwede mong gamitin ang pagiging unpredictable. Pero kung gusto mo ng babaeng high value, emotionally intelligent at stable, kailangan mo rin maging stable. Example scenario. May babae na sanay sa toxic dynamic, sanay sa lalaking hindi nagbibigay ng assurance. Kapag nakilala niya ang lalaking consistent at clear, sa umpisa baka maboard siya. Bakit? Kasi wala yung drama. Pero habang tumatagal, doon niya marirealize kung gaano ka-peaceful ang stable na lalaki. At ang peace mas addictive kaysa chaos kapag mature na ang babae. For women watching this, kung babae ka at napapansin mong nababaliw ka sa lalaking hindi nagbibigay ng assurance, tanungin mo sarili mo, gusto mo ba siya? O gusto mo lang patunayan na kaya mo siyang mawin? Magkaiba iyon. Kung ang attraction mo galing sa anxiety, hindi iyon love. Kapag ang connection mo laging may kaba, hindi iyon depth. Minsan ang dahilan kung bakit ka nahuhook, hindi dahil special siya, kundi dahil hindi siya available. At ang unavailable minsan, nagmumukhang high value. Pero hindi lahat ng mahirap makuha, worth makuha. Kung umabot ka hanggang dulo, ibig sabihin hindi ka lang curious. Gusto mong maintindihan kung bakit ganito ang dynamics ng attraction, kung bakit may mga taong nababaliw sa mixed signals, at kung paano hindi maging biktima ng ganitong cycle. Ang totoo madaling magpa-mysterious, madaling manggulo ng emosyon, pero bihira ang gustong magtrabaho sa sarili para maging emotionally solid. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong klaseng usapan na grounded, practical, at walang pa-cute na advice, suportahan mo ang channel na to. I-like mo ang video at mag-subscribe ka para tuloy-tuloy tayong mag-usap tungkol sa real dynamics ng relasyon, stoic mindset at emotional mastery. Hindi ito tungkol sa panlalamang, hindi ito tungkol sa pagkontrol ng iba. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng sarili at kung seryoso ka doon, magkikita tayo ulit sa susunod.